Sa ilalim ng mainit na araw sa lungsod ng Sharjah, UAE, tahimik na naglalakad si Almira del Rosario patungo sa kanyang pinagtatrabahuhang opisina, isang maliit ngunit respetadong ahensiya ng Legal Translation Services sa Al-Nadha District. Sa loob ng halos isang taon, naging bahagi na ng kanyang sistema ang rutinang iyon. Bumabangon ng alas 5 ng umaga, nagkatape ng matamis na barako na galing pa sa Pilipinas at sumasakay sa bus na puno ng kapwa OFW. Ngunit sa bawat hakbang niya sa lansangan ng banyagang lupaing ito, dala-dala niya ang bigat ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan. Si Almira, 31, ay isang dating voiceover artist sa Pilipinas. Ang boses niya ay minsan naging laman ng mga komersyal sa radyo at TV. Ngunit ang kinang ng tagumpay ay mabilis ding nawala nang magkasakit ang parehong magulang niya. Sa loob lamang ng 2 taon, sunod-sunod ang dagok sa buhay niya. Namatay ang kanyang ama sa stroke, nasundan ng ina sa lung cancer, at naiwan siyang may utang na lampas ₱250,000. Ang mga naipon niya sa pagkakadub at voice work ay halos natunaw sa ospital at punerarya. Hindi na rin siya kinukuha ng mga kumpanya dahil mas gusto na nila ang mas batang boses. Kaya't nagdesisyon siyang mangibang bansa kahit hindi ito kailanman bahagi ng kanyang plano. Ma'am Almira, may kliyente po sa meeting room 2. Arabong lalaki, wala raw dalang interpreter. Bulong ng receptionist na si Farah, isang kabataang Pakistani na palaging tila takot magsalita. Okay, ako na ang bahala, sagot ni Almira habang pinupunasan ang harapan ng abaya niyang itim. Pagpasok niya sa silid, isang lalaking may maamong mata at neatly trimmed beard ang bumati sa kanya. Ang kanyang balat ay medyo kayumanggi, ang kilos ay banayad at may taglay na hindi maipaliwanag na aura ng dignidad. Assalamualaikum, bati ng lalaki, sabay bahagyang yuko. Walaikum salam, sagot ni Almira, nginitian ito at umupo. How can I assist you today, Mr. Zahir Al-Kamisi, sagot ng lalaki, sabay abot ng kamay. You are Filipina, yes? Yes. Interpreter and transcriptionist. What language assistance do you need? I need Arabic to English translation for legal letters, but I also need someone who understands more than just words. Tugon ni Zahir habang seryosong tumitig kay Almira. Napakunot ang noo ni Almira. Iba ang dating ng kliyenteng ito. Hindi siya bastos, hindi siya mayabang at tila interesado siyang makinig. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Almira na hindi siya basta tagasalin lamang, kundi isang taong may papel sa isang mas malaking konteksto. Lumipas ang mga linggo, naging regular si Zahir sa opisina. Hindi na siya umaasa sa walk-in consultation. Palaging scheduled. Palaging siya ang humihiling kay Almira. At sa bawat pagkikita nila, may bitbit siyang Arabic coffee o minsan ay dates na pinipilit niyang ipakain kay Almira. Miss Almira, tanong ni Zahir minsan habang sabay silang nagkakape sa pantry. Do you ever feel homesick? Every day, tapat na sagot ni Almira habang pinaglalaruan ng tasa. But I try not to dwell on it. Kailangan magpatuloy. You are brave, ani Zahir. Many women would not survive the things you have endured. How do you know what I've endured? Sabay ngiti ni Almira. I observe. You carry pain in your eyes but still smile with your voice. Napatawa si Almira. That's the voiceover training. Mula noon, hindi na lang trabaho ang usapan nila. Ikinuwento ni Almira ang buhay niya sa Pilipinas, ang boses niyang dating nasa mga commercial, at kung paano siya nawalan ng lahat. Ikinuwento naman ni Zahir na isa siyang freelance legal consultant, anak ng retiradong imam, at may plano sanang monetayo ng sariling legal advisory firm. Hindi siya tradisyonal, bagkus ay progresibong Muslim na naniniwala sa pantay na pagtingin sa kababaihan. Would you join me in building something? Tanong ni Zahir minsan. Bakit ako? Balik tanong ni Almira. Because I trust you, and you make the world sound softer. 6 na buwan ang lumipas. Sa gitna ng malamig na gabi ng Disyembre sa disyerto,
Habang nakatayo sila sa rooftop ng isang gusali sa Ajman, nagtanong si Zahir habang may hawak na maliit na kahon. "Will you take this journey with me? I cannot promise you perfection, but I will promise you honesty." Hindi nakasagot agad si Almira. Sa isip niya, paano niya babalikan ang sarili niyang pangarap kung pipiliin niyang manirahan dito? Pero sa puso niya, tila may panibagong pintuan na bumukas. Isang pintuang hindi tinig ang puhunan, kundi pagmamahal. Tumango siya. "Okay, let's try." At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling narinig ni Almira ang sarili niyang tinig. Hindi bilang voice talent, kundi bilang babaeng handang muling magmahal. Mainit ang simoy ng hangin sa Abu Dhabi nang unang dalhin ni Zahir si Almira sa bahay ng kanyang tita, si Yusra Al-Fadil, ang nakatatandang kapatid ng ina ni Zahir. Isang babaeng nasa edad 50, mahinhin sa kilos, ngunit matalim ang mga mata. Nakasuot ito ng itim na abaya at nakahijab, ngunit hindi mo maikakaila ang kaningningan ng kanyang presensya. "Tita Yusra, this is Almira, the woman I've been telling you about." Malumanay na sabi ni Zahir habang inilapit si Almira. Nag-abot ng kamay si Almira, bahagyang yumuko ilang respeto. "Assalamualaikum, Tita Yusra. It's an honor to meet you." Tahimik na tumingin si Yusra sa kanya bago ngumiti ng marahan. "Waalaikum salam, my dear. You're more polite than most girls he introduced before." Nagkatinginan sina Zahir at Almira, sabay silang napangiti. Nagtuloy sila sa loob. Inilapag ni Almira ang bitbit na balot na kutsinta at biko, mga pagkaing Pinoy na pinaghirapan pa niyang lutuin mula sa specialty store sa Deira. Hindi niya alam kung magugustuhan ito ng tita, ngunit nais niyang iparating ang sinseridad niya. Habang nagsasalo sila ng tea, sinimulan ni Yusra ang pakikipagkwentuhan. "So tell me, Almira, what is a Filipina woman doing in a country like this with a man like my nephew?" Tila tinamaan si Almira sa tanong, pero hindi siya nagpahalata. "Nagpunta po ako dito para magtrabaho. Pero ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon ay dahil minahal ko po ang pamangkin ninyo sa kabila ng mga kaibahan namin." Napatingin si Zahir kay Almira at napangiti ng palihim. "I admire your courage," sagot ni Yusra. "Many Filipinas who come here lose themselves. They pretend. But you, there's truth in your tone. I can feel it." Mula noon, naging malapit si Almira kay Yusra. Tinuruan siya nitong magbasa ng mga simpleng Arabic phrases, mula sa mga panalangin hanggang sa mga kasabihan ng kanilang lahi. Nagpaturo rin siya ng wastong pagsuot ng hijab, hindi dahil sa obligasyon, kundi bilang respeto sa kultura ng lalaking kanyang minamahal. Hindi siya nagpalit ng relihiyon, ngunit bukas ang isip niya sa pag-unawa rito. "Zahir, this woman has depth." Sambit minsan ni Yusra sa pamangkin. "She is not just in love, she's ready to understand our world." "I know, tita, that's why I can't lose her." Ngunit hindi lahat ay sang-ayon sa kanilang relasyon. Sa opisina ni Almira, may mga kababayan siyang palihim na tumatawa sa likod niya. Minsan, nahuli pa niya ang isang kasamang si Joanne na pabulong sa isa pang Pinoy staff. "Kung ako sa kanya, uuwi na lang ako sa Pinas kaysa maging alila ng Arabong yan. Malay mo, may asawa na pala yun." Pinaliwala ni Almira ang mga chismis. Mas pinili niyang mag-focus sa trabaho at sa sarili niyang paglago. Lumayo siya sa mga samahan na puro paninirang puri at sinimulan ang isang maliit na group chat na may layuning magbigay ng emotional support sa mga OFW na babae. Baka bukas-bukas, may hilingin na yang lalaki sa kanya na hindi niya kayang gawin. Biro ng isa pa sa chat group na di niya kilala. Pero sa halip na pumatol, tumahinik lang si Almira at isinulat sa journal niya, "Kapag ang pag-ibig ay totoo, hindi ito ipagmamalaki sa lahat, pero ipaglalaban kahit walang maniwala." Lumipas ang isang taon. Sa kabila ng mga hamon, nanatili silang matatag ni Zahir. Noong Pebrero, dinala siya nito sa isang maliit na civil court sa Abu Dhabi. "Almira," bungad ni Zahir habang inaabot ang maliit na pulang sobre. "I wanted to do this not just for the paper,
but because I want the world to know that you are not just someone I love, you're someone I choose. Nasa loob ng sobre ang mga dokumento, application para sa civil wedding. Hindi engrandeng kasal ang naganap. Isang linggo lang ang pagitan mula sa proposal at nagsuot lang si Almira ng simpleng puting abaya at maliit na pearl earrings. Si Zahir ay nakaputing kandura at nagdala lamang ng 2 saksi, si Tita Yusra at si Carmela, ang dating kasamahan ni Almira sa boarding house. Sa gitna ng malamig na hangin sa courtyard ng civil court, nagsumpaan sila ng pagmamahalan. Walang banda, walang garter toss, walang cake, pero may luha sa mga mata ni Almira at mahigpit na hawak sa kamay ni Zahir. Sa lahat ng kinailangan kong iwanan sa buhay, ikaw lang ang hindi ko kayang bitawan, sabi ni Almira habang hinahaplos ang piski ni Zahir. Pagkalipas ng kasal, lumipat sila sa isang maliit na flat sa Ajman. Tila isang panibagong yugto ng buhay ang nagsimula sa 4 na sulok ng silid na yon. May maliit na sala, kitchenette, isang silid at isang corner kung saan inilagay ni Almira ang kanyang mini recording booth para sa freelance jobs niya sa voice acting. Pangarap ko pa rin to, kahit konti lang ang proyekto ngayon. Sambit niya isang gabi habang pinapakinggan ni Zahir ang isa sa mga boses niya. You sound like the sky talking to me, sabi ni Zahir. No wonder I fell in love. Gabi-gabi, nagsasalitan sila sa pagluluto. Si Almira ang eksperto sa sinigang, si Zahir naman sa mansaf. Natuto silang mag-adjust, magbati at umiyak sa harap ng isa't kisa. Kahit hindi magarbo ang bahay nila, punong-puno ito ng pangarap at pag-asa. Hindi alam ni Almira kung anong kinabukasan ang naghihintay. Pero sa bawat gising niya sa umaga, sa braso ng lalaking minahal niya, palagi niyang pinapaalala sa sarili, ito ang pinili ko. At kung ito man ay panaginip, ayokong magising. Maagang nagising si Almira sa amoy ng saffron tea at piniritong itlog na sumisingaw mula sa maliit nilang kusina. Pagsilip niya sa dining table, naroon na si Zahir, nakasuot pa ng pajama, may hawak na rosas at numiti sa kanya. Good morning, my love, bati nito. Today marks our 2nd wedding month, so I thought flowers before breakfast. Napangiti si Almira kahit hindi pa tuluyang nagigising. Bakit ba ang aga mo laging gumising? Hindi mo naman tuti ngayon, di ba? Zahir laughed softly. I just want to see your smile first thing in the morning. It's my favorite part of the day. Sa mga panahong iyon, tila perpekto ang kanilang mundo. Si Zahir ay palaging may dalang surpresa. Minsan tsokolate na galing Lebanon, minsan ay isang tula na siya mismo ang nagsulat. May mga gabi silang magkayakap habang pinapanood ang ilaw ng mga sasakyan sa highway mula sa bintana. Masaya si Almira. Hindi man marangya pero puno ng maliliit na bagay na nagbibigay saysay sa araw-araw. Hindi naman siya tumigil sa pagtatrabaho. Bukod sa kanyang full-time job bilang interpreter sa legal agency, nakakuha siya ng side job bilang remote content translator para sa ilang European clients sa pamamagitan ng isang freelance platform. Kadalasan, mga legal and medical reports ang kanyang tinatranslate mula English papuntang Tagalog at vice versa. Zahir, tingnan mo tong medical report na to. Hindi man lang marunong mag-English yung doktor. Parang Google Translate, tawa niya habang pinapakita sa asawa ang screen ng laptop. Let me see. Patient is alive and not dead. That's reassuring. Sabay tawa rin ni Zahir. Ang mga ganitong hapon ang naging pundasyon ng mas malalim nilang relasyon. Nagtutulungan sila sa lahat ng bagay, lalo na sa pinansyal. Naisipan nilang magsimulang mag-ipon para sa isang maliit na karinderya sa Nueva Ecija, sa bayan kung saan lumaki si Almira. Almira! Tanong ni Zahir habang binubuklat ang budget planner nila. How much do we need to start your karinderya idea? Mga 300,000 pesos siguro. Kasama na yung rent, gamit sa kusina, initial ingredients at kaunting renovation. Zahir nodded. Then let's save it, slowly but surely. Isang notebook ang sinimulan nilang dalawa. Tinawag nila yung Project Balikbayan.
Doon nakalista ang bawat ipon, bawat gastos, bawat padala. Tuwing may extra si Zahir sa freelancing niya sa mga private legal clients, inilalagay niya sa fund. Tuwing may natanggap na payment si Almira sa Europe-based client niya, iniipon din iyon. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nababawasan ang sweet gestures ni Zahir. Minsan ay nakakalimutan na niyang bumili ng bulaklak o hindi na siya nagpapadala ng cute messages tuwing lunch break. Minsan, uuwi itong tahimik, diretso sa banyo, sabay upo sa sala at magbababad sa phone. Pagod lang siya, bulong ni Almira sa sarili. Maraming trabaho, normal lang to. Hinayaan niya. Hindi siya naging mapilit, bagkus ay mas naging maunawain. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Zahir, chicken mandi, sinabayan pa ng cucumber yogurt dip. Pinilit niyang panatilihin ang dating init ng relasyon nila kahit halatang may bumabago sa kilos ng asawa niya. Zahir, tanong niya minsang sabay silang kumakain ng dinner. Do you still want the same dreams we talked about? The karinderya, the home in Nueva Ecija, the children. Nagkibit balikat si Zahir. I still do. But things change. Timing is everything. Napatingin si Almira sa mata ng asawa na tila nawawala ang dati nitong sigla. Ngunit pinili pa rin niyang umintindi. Hindi lahat ng araw ay puno ng lambing. Pero hindi rin ito dahilan para sumuko. Sa Pilipinas, regular pa rin ang pagpapadala ni Almira ng pera sa kanyang kapatid na si Rochelle. Si Rochelle, 33, ay isang single mom na nag-aalaga sa 6 na taong gulang na anak nitong si Andre, isang batang may autism. Hindi naging madali para kay Rochelle ang buhay, lalo na't iniwan ito ng nobyo matapos malaman ang kalagayan ng kanilang anak. Te, salamat talaga sa padala mo. Pambili na namin to ng therapy sessions ni Andre, sabi ni Rochelle sa tawag. Rosh, wag mo kong pasalamatan. Anak mo si Andre, pero pamangkin ko rin siya. Basta kung may kailangan pa kayo, sabihan mo lang ako. Pero te, okay lang ba kayo ni Kuya Zahir? Hindi ka na masyado nagkukwento ha? Napangiti si Almira. Ayos lang kami. Alam mo naman, hindi lahat ng araw may fireworks, pero andito pa rin kami. Sa likod ng ngiting iyon, may maliit ng pangamba. Ramdam niyang may kaunting agwat na ang pagitan nila ni Zahir. Pero pinipili pa rin niyang paniwalaan na ito'y parte lamang ng pagod, ng stress, ng normal na cycle ng pagsasama. Hindi niya binigyang kulay ang mga gabi ng katahimikan, ang mga biglaang lakad na hindi sinasabi ng asawa, o ang mga pagkakataong parang may tinatago ito sa phone. Siguro, napapagod lang siya. Siguro, ako lang to, paulit-ulit niyang inuusal sa sarili. Hindi niya alam habang patuloy siyang nagtataguyod para sa pamilya, may mga bagay na unti-unting nawawala sa kanyang paligid. Hindi pera, hindi oras, kundi ang katotohanang hindi niya napapansin ang distansyang pilit ng nililikha ng taong pinili niyang mahalin. Maagang umaga sa Ajman. Habang ang init ng araw ay unti-unting sumisilip sa puting kurtina ng flat nila, tahimik na nag-impake si Almira ng kanyang maleta. 5 na ang taon mula nang sila ni Zahir ay nagsimulang magsama at ngayon, sa unang pagkakataon, simula noon, kailangan niyang iwan ang UAE para sa isang matagalang pag-uwi sa Pilipinas. Hindi niya ginusto ito, pero kailangan. Ang lupang minana mula sa kanyang mga magulang sa Nueva Ecija ay kailangang ipasara at ilipat sa pangalan ng isang developer na gustong bumili nito bilang bahagi ng bagong bypass road project. Isang komplikadong prosesong kailangan ng personal na presensya. Nakaupo si Zahir sa gilid ng kama, tahimik na pinagmamasdan si Almira habang isinusuksok nito ang huling pares ng sapatos sa maleta. Kailan ka babalik? Tanong niya. Mababa ang tono ng boses, halos parang ayaw iparinig. 3 weeks tops. Pero baka maging 1 buwan kung makuha ko agad yung mga pirma ng tiyuhin ko. Medyo matigas ang ulo nun eh. Biro ni Almira. Pilit pinapawi ang bigat ng eksena. Tumango si Zahir.
ngunit hindi ngumiti. Inabot niya ang sobre na may round-trip ticket, Dubai to Manila and back. May kalakip na maliit na card na may sulat kamay. Come home safe. I'll wait. Nagkatinginan silang dalawa. Wala nang kailangang sabihin. Hinawakan ni Almira ang mukha ng asawa, marahang hinaplos ang pisngi nito. Bihira akong magtiwala, Zahir. Pero sa'yo, I trust you, always, bulong niya. Ibinigay niya ang kanyang UAE SIM card sa asawa para anytime matanggap mo mga OTP ko. Wala akong roaming. Tumango si Zahir. I'll take care of everything here. Just focus on your family, okay? Pagdating sa Pilipinas, sinalubong agad siya ng init ng hangin at amoy ng palengke. Hindi ito kasing linis ng UAE, pero ang halimuyak ng ulam na niluluto sa kanto, ang mga sigaw ng tricycle driver at ang tanawin ng bundok mula sa bintana ng van ay tila isang mainit na yakap. Matagal na rin niyang hindi naranasan ang ganitong klaseng kaginhawaan. "Te!" tawag ni Rochelle mula sa porch ng lumang bahay ng kanilang magulang. Kasama nito si Andre, na yo'y 8 taong gulang na. Lumapit agad ang bata, yumakap kay Almira at bumilong. "May pasalubong po ba ako?" Tumawa si Almira. "Oo naman, ikaw pa." Sa unang 2 linggo ng pananatili niya sa Nueva Ecija, naging abala siya sa pag-aasikaso ng mga papeles. Paulit-ulit siyang nagbabalik sa munisipyo, sa opisina ng asesor, at nakikipagpulong sa mga tiyuhin at pinsan para pirmahan ang mga dokumento ng lupa. Habang abala sa mga gawaing legal, hindi niya hinayaang masayang ang oras. Sa tulong ni Rochelle, sinimulan niyang ilunsad ang matagal na niyang iniisip na negosyo. Isang mobile food delivery app na ang target ay mga barangay na walang masyadong access sa Grab o Foodpanda. Tinawag nila itong Lasa ni Ina bilang parangal sa kanilang yumaong ina na kilala noon bilang mahusay magluto ng kare-kare at bopis. Si Rochelle ang namahala sa kusina, habang si Almira naman ang nagdisenyo ng app gamit ang freelance developer mula sa Facebook group ng mga Pinoy Techies. Sila ang unang app sa kanilang probinsya na nag-o-offer ng lutong bahay by order. "Ang dami ng order, te. Grabe, umabot ng 40 today," tili ni Rochelle isang gabi. "Good job, mag-ipon tayo. Malay mo, ma-expand natin to sa buong region," sagot ni Almira habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ngunit sa kabila ng tagumpay na unti-unting namumunga sa Pilipinas, unti-unti rin niyang napapansin ang pagbabagong hindi niya matukoy, ang tila malamig na hangin sa kabilang dulo ng telepono. Isang araw, tinawagan niya si Zahir para ibalita ang magandang balita sa Lasa ni Ina. Tumunog lang ang ring ng ring. Pagka-5 missed call na, isang simpleng text lang ang dumating. "Sorry, meeting, talk later." Sa una, inintindi niya ito. Alam niyang may private client si Zahir na demanding. Pero nang magtatatlong linggo na, ay pareho pa rin ang pattern. Late mag-reply, laging may dahilan, laging may emergency client, laging wala sa bahay kapag tinatawagan niya ng video call. Isang gabi, nagpumilit siyang tumawag. Na-miss na niya ang mukha ng asawa. "Zahir, please, sagutin mo naman kahit sandali lang. I just want to see you," bulong niya sa voicemail. Ilang minuto ang lumipas. Wala pa ring tugon. Maya-maya ay nag-text ito. "Sorry, I'm at a gathering. Can't talk. Tomorrow, okay?" Napatingin si Almira sa screen ng cellphone niya. Tila isang salamin ang hawak niya at dahan-dahang lumilitaw ang basag sa gilid nito. Pilit pa rin niyang pinapawi ang kaba. Sa halip na questionin agad ang asawa, nag-focus siya sa pamangkin. "Andre, kumain ka na ba? May ginawa akong pancake para sa'yo." Alok niya habang nilalambing ang bata. Pero kahit gaano siya kaabala, hindi niya maiwasang mapansin na parang may ibang dumadaan sa pagitan nila ni Zahir. Hindi na ito ang lalaking palaging nag-abot ng rosas tuwing umaga. Hindi na ito ang lalaking nangako sa kanya ng Project Balikbayan. At higit sa lahat, hindi na ito ang lalaking tumitig sa kanya noon at sinabing, "I choose you."
Ngunit sa kabila ng hinala, hindi siya basta bumibitaw. Baka stress lang. Baka may problema sa trabaho. Baka ako lang ang nag-iisip ng sobra. Bulong niya sa sarili. Hanggang kailan siya magbubulag-bulagan, hindi pa niya alam. Pero sa kanyang puso, may maliit na tinig na nagbubulong. May binabago ang katahimikan na hindi kayang itago ng kahit ilang pulusot. Lumipas ang 4 na araw mula nang huli nilang magkausap ni Zahir sa tawag. Isang mabilisang, "Hello, I'm okay. Next time na lang tayo mag-usap." Sa mga panahim iyon, sunod-sunod na ang pagpapadala ni Almira ng mga mensahe, ngunit ang mga ito ay nananatiling seen. "Zahir, okay ka lang ba? Hindi ka na naman sumasagot. Miss ko na yung mga kwento mo, kahit maikli lang. Naguguluhan na ako. May nangyayari ba na hindi ko alam?" Sa bawat mensaheng ipinapadala niya, kasunod nito ang tahimik na pagtingin sa screen, naghihintay ng kahit isang typing, notification. Wala, seen lang. Minsan, kapag tumatawag siya, sinasagot ito ni Zahir na may halatang pagmamadali sa boses. "Sorry Almira, meeting ako ngayon. May client akong Lebanese na ayaw paawat sa tanong. Tatawagan kita mamaya, okay?" "Zahir, okay lang. Naiintindihan ko, pero ilang araw na to, lagi ka na lang may meeting. Wala na ba talaga tayong oras?" "Please don't start, Almira. Hindi ito oras ng drama." Napatahimik si Almira. Hindi niya intensyon magreklamo, pero ramdam niyang unti-unting lumalayo ang dating malapit. Kaya't sa halip na ituloy pa ang usapan, pinili niyang magpaalam na lang. "Sige, ingat ka dyan." Kinabukasan, habang nagluluto ng adobong kangkong para sa delivery ng lasa ni Ina, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Carmela Javier, dating boardmate nila sa UAE at ngayon ay isang nurse sa Abu Dhabi. Matagal na silang hindi nagkausap mula nang lumipat si Carmela sa hospital quarters. Ngunit nanatili silang magkaibigan online. "Mira, kamusta na? Andito ako sa mall kahapon. May nakita akong pamilyar. May kasunod na larawan. Kuha ito sa food court ng isang sikat na mall sa Dubai. Doon, kitang-kita si Zahir. Nakaupo, nakaitim na polo. May kasamang babaeng maputi. Kulot ang buhok, naka-mini dress at may malalaking hikaw. Magkatabi silang kumakain ng dessert. Ang babaeng ito ay nakangiti at nakaakbay sa balikat ni Zahir." Napalunok si Almira. Napaupo siya habang hawak ang telepono. Halos mabitawan niya ang kahon ng takeout food na inihahanda. Humigpit ang hawak niya sa phone. Hindi siya makapaniwala. Nag-chat ulit si Carmela. "Pasensya na kung ako pa ang nagsabi. Pero nang makita ko yun, naalala agad kita. Sure akong si Zahir yun." "Kilala mo ba yung babae?" tanong ni Almira. Mukhang hindi taga rito. Parang European. Pero confident yung kilos niya. Akala mo asawa siya. Napatingin si Almira sa pader. Sa loob-loob niya, baka may paliwanag. Baka kaibigan lang. Baka kasamahan sa trabaho. Hindi agad siya nagpadala sa emosyon. Ngunit may kumakatok na sa dibdib niya. Isang uri ng pangambang mahirap nang patahimikin. Sinubukan niyang tawagan si Zahir sa WhatsApp. Ring, ring, walang sagot. Tinext niya, "Zahir, may gusto akong tanungin. May nakita akong larawan mo kahapon. May kasama kang babae. Sana makapag-usap tayo." Wala pa ring sagot. Ilang minuto, isang oras, hanggang sa makitang scene muli ang kanyang mensahe. Sinubukan niyang ibulong sa sarili. Baka busy lang. Baka hindi na alam kung paano sasagutin. Ngunit habang dumadaan ang oras, lalo niyang nararamdaman ang hindi maipaliwanag na lamig mula sa kabilang dulo ng mundo. Hindi po ang Zahir na kilala niya. Hindi ito ang lalaking naghanda ng breakfast tuwing monthsary. Hindi ito ang lalaking nag-aya sa kanyang magpakasal sa ilalim ng araw sa Abu Dhabi. Kinausap niya si Rochelle ng gabiring iyon. "Rosh, sa tingin mo, dapat ko na bang tanumin siya ng diretsahan?" "Te, ano bang pinaparamdam niya sa'yo? Parang wala na siya.
Nasa pictures na lang. Hindi na siya bumabalik sa amin. Tahimik si Rochelle saglit bago nagsalita. Kung hindi mo siya tanungin, lalo ka lang malulunod sa pag-iisip. Pero te, handa ka ba sa pwedeng isagot niya? Hindi sumagot si Almira. Ngunit sa mata niya, malinaw ang sagot. Kinagabihan, habang nakahiga sa kwarto, pinakinggan niyang muli ang voice message na ipinadala niya bago siya umalis. I trust you, always. Ngunit na yun, sa bawat salita niyang naririnig mula sa sarili niyang tinig, para bang unti-unti itong nawawala ng saysay. Dahil ang tiwala, kapag hindi na pinangalagaan, ay unti-unting namamatay, tahimik at walang ingay. Ngunit kahit pa may pangamba na sa puso niya, pinili pa rin niyang manahimik. Baka may paliwanag siya, baka mali lang ako. At sa huling pagkakataon, bago siya nakatulog, nagpadala siya ng mensahe. Zaire, please, kausapin mo ako. Sabihin mo kung may mali. Huwag mo akong iwan na puro tanong ang iniwan mo. Wala pa ring tugon. Ngunit ang katahimikan ay nagsisimula ng magsalita para sa kanya. Isang linggo ng pananahimik. Isang linggo ng mga mensaheng walang tugon. Isang linggo ng pag-uukit sa dibdib ni Almira ng tanong na hindi niya masagot. Bakit? Anong nangyayari? Hanggang sa isang gabi, habang tinitingnan niya ang lumang wedding photo nila ni Zahir sa isang lumang frame sa bintana ng kwarto, pumikit siya ng mariin. Huminga ng malalim. Tila may boses na bumulong sa kanya. Hindi na ito oras para maghintay. Oras na para harapin ang katotohanan, kahit gaano ito kasakit. Nagdesisyon siyang bumalik sa UAE. Hindi siya magpapaalam kay Zahir. Hindi siya magpaparamdam. Gusto niyang makita kung ano ang itsura ng mundo ng asawa niya kapag hindi ito naghahanda, kapag hindi ito nagsusuot ng maskara. Kinabukasan habang nag-almusal, kinausap niya si Rochelle. Roch, magbubook ako ng flight pa Dubai. Next week. Hindi ko na kaya. Kailangan ko ng sagot. Napatigil si Rochelle sa pagsubo ng itlog. Te, sigurado ka ba? Ayaw mo ba munang i-confirm talaga? Baka busy lang siya? Napatawa si Almira, mapait. Hindi ko nabibilangin kung ilang beses na kong naghintay. Gusto kong makita kung anong mundo niya ngayon at kung totoo pa na yung parte nun. Tahimik si Rochelle. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid. Kung yan ang desisyon mo, susuportahan kita. Pero Almira, sana kung anuman ang madatnan mo, iliin mong hindi masira. Kasi kahit anong makita mo, hindi ibig sabihin ikaw ang may kulang. Sa tabi, tahimik lang si Andre, ang 9 na taong gulang na pamangkin. Sa simpleng salita lang niya, parang may kutsilyong tumusok sa puso ni Almira. Pupunta ka na ulit sa Uncle Zahir, Mama Almira? Napangiti siya at lumapit sa bata. Oo, pero saglit lang ha, tapos babalik ako. Promise yun. Sa susunod na mga araw, inasikaso ni Almira ang visa, ticket at kontak kay Carmela. Nakiusap siyang makituloy sa isang linggo sa staff quarter nito habang ayos pa ang lahat. Girl, sabi ni Carmela sa tawag. Sure ako, welcome ka dito. May ekstrang kama ako sa kwarto. Pero sigurado ka bang di mo munang paparamdam sa kanya? Oo, Carmela. Gusto kong makita kung sino pa ako sa buhay niya kung wala akong paalala. Kung hindi niya alam na parating ako, mas totoo ang sagot na makikita ko. Lumipad si Almira sakay ng red-eye flight mula Clark patungong Dubai. Sa loob ng eroplano, tahimik lang siya. Hawak niya ang isang small paper bag na may kasamang chocolate cake na may dedikasyon sa tagilid na sulat. Para sa atin, kung meron pa. Kasama rin sa bag ang isang collage ng kanilang mga larawan. Beach trips, unang taon ng kasal, ang selfie nila habang niluluto ang unang sinigang sa flat. Ilan sa mga ito ay naka-frame, iba ay simpleng naka-print lang sa A4 photo paper. Pagdating sa airport, sinalubong siya ng init ng disyerto at malamig na katahimikan. Tila hindi siya umalis. Pareho pa rin ang itsura ng arrival area, ang amoy ng cinnamon sa cafe at ang mga abalang taong nagmamadaling matauwi. Ngunit sa kaloob-looban niya, may ibang lamig na bumalot sa dibdib niya. Dumiretso siya kina Carmela, yumakap agad ang kaibigan. Grabe ka,
Hindi man lang kita nakita sa 5 taon, tapos bigla kang lumitaw, may bitbit pang cake. Biro ni Carmela habang inaakay siya paakyat sa apartment building. Hindi na ako sanay sa init dito, biro rin ni Almira, pero parang mas mainit yung dibdib ko sa kaba. Kinabukasan, 3:00 pa lang ng hapon ay naghanda na siya. Isinuot niya ang paborito niyang abaya, yung una niyang binili noong nagsimula pa lang sila ni Zahir. Bagamat may kupas na ang tahi sa laylayan, buo pa rin ang dignidad na sinasabi nito. Ayaw niyang magmukhang galit. Hindi siya pupunta roon para makipag-away. Pupunta siya bilang asawang naghahanap ng kasagutan. Nang nakasakay na siya sa taxi, pinikit niya ang mata. Dinukot ang maliit na papel mula sa wallet niya. Naroon pa rin ang address ng flat na dati nilang pinitirhan. Hindi naman ito nagbago. Kahit ang paglalakad papasok sa building ay tila parang dati lang. Kabisado niya ang bawat crack sa tiles, bawat ingay ng elevator. Pagdating sa harap ng pinto ng unit nila dati, huminga siya ng malalim. Kumakabog ang dibdib niya. May hawak siyang paper bag, mahigpit na yakap ng mga daliri. Isinuksok niya ang duplicate key. Maingat, dahan-dahan, at sa kanya binuksan ang pinto. Tahimik ang loob, malinis, mabango. May soft jazz music na umaalingaw-ngaw mula sa speaker. At alam mo'y isang ordinaryong hapon sa flat nila noon. Ngunit paglingon niya sa kaliwang bahagi ng sala, doon nagsimulang mabasad ang mundo niya. May mga gamit na pambabae sa mesa. Isang mamahaling designer bag, isang pares ng high-heeled shoes na hindi niya pag-aari, at isang bote ng imported na pabango na hindi niya kilala. Sa couch, naroon ang isang babaeng nakatalikod, naka-shorts, may hawak na wine glass. At doon sa mismong kusina, si Zahir, nakatalikod, tila abalang naghihiwa ng lemon. Hindi nila agad siya napansin. Ngunit nang mapansin ni Zahir ang bukas na pinto at ang anyo ni Almira na tila multo ng nakaraan, natigilan ito. "Almira, what are you doing here?" Hindi agad sumagot si Almira. Tumayo lang siya roon, hawak pa rin ang cake at collage. Nanlalamig ang kamay, nanginginig ang tuhod, ngunit nananatiling nakatayo. "Akala ko may meeting ka," mahina niyang sambit. Tahimik si Zahir. Napalingon ang babae sa sofa. Nang makita siya, may halatang iritasyon sa mukha nito. Hindi ka ba na parabang siya ang sumira sa isang masayang tagpo? Hindi alam ni Almira kung saan huhugot ng lakas. Ngunit sa ilalim ng mga mata niya, naroon ang isang malinaw na sagot. Hindi na siya parte ng mundong ito. At ang cake na dapat ay para sa kanila ay unti-unting nalusaw sa init ng kanyang mga palad. Nakatayo pa rin si Almira sa pintuan. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya makahinga. Sa mga mata niya, tila bumagal ang oras. Bawat segundo ay parang minutong umaalingangaw sa tenga niya. Napalunok siya. Ang kamay niyang kanina'y mahigpit na nakahawak sa paper bag ay ngayon unti-unting nang nanginginig. Ang cake na niluto niya pa mismo mula sa bahay nila sa Nueva Ecija para sa taong minahal niya ay nanginginig na sa balikat niya. At ang collage ng mga alaala nila ni Zahir ay unti-unting nabibitawan ng kanyang damdamin, kasabay ng bawat piraso ng katotohanang nauupos sa harap niya. Napatingin si Zahir sa kanya, nanlalaki ang mga mata. Hubot-hubad dito, nakatakip lang ng towel sa balakang, habang ang babaeng nasa kama ay nakapulupot pa sa kumot. Ang itsura nito ay hindi gulat kundi iritado. Para bang istorbo si Almira sa tahimik nilang mundo. "Almira," usal ni Zahir, halatang namutla. "Anong ginagawa mo dito?" Hindi sumagot si Almira. Sa halip, pinakatitigan niya ang lalaki. Ang parehong mukha na minsan ay minahal niya ng buong buo. Ang parehong mga mata na minsang nangakong, "I will never let you feel alone again." Pero ngayon, ito rin ang parehong mukha ng panlilinlang. "Almira, please let me explain," agad na sabi ni Zahir, sumunod habang ibinabalot ang sarili sa kumot.
This is not what it looks like. Napatawa si Almira, isang mapait na tawa na pilit niyang nilunok. Hindi ba? Kasi sa nakikita ko, malinaw. Napakalinaw, Zahir. Please, wag kang magsigaw. May tao sa kabilang unit. Bulong ni Zahir. Pilit na nilalapit ang sarili. Pero hindi na kailangan ni Almira ang sagot. Sa loob ng silid, sa ibabaw ng bedside table, nakapatong ang isang digital photo frame. Tumatakbo ang slideshow ng mga larawan. Sa mga sandaling iyon, tumambad sa kanya ang hindi niya kailanmang inasahan. Mga wedding photo ni Zahir at ng babae. Isang eleganting kasal. Nakagown si Tanya habang si Zahir ay nakasuot ng tradisyonal na Arab suit. Nakazoom pa ang ilan sa mga larawan sa mukha nilang masaya. Masaya. Mas masaya kaysa kahit alinman sa larawan nila ni Almira. Who is she? Tanong ni Almira. Halos wala na sa sarili. I am Tanya, sagot ng babae mula sa kama. Walang kahit anong pakialam. Wife of Zahir. Who are you? Napahagulgol si Almira. Napaatras, napasandal sa pader. Hindi niya alam kung uupo ba siya o matutumba. Halos hindi niya marinig ang sariling paghinga. Wife? Bulong niya. Halos hindi na makakibo. So ako ano? Pang-ilan ako? Lumapit si Zahir. Almira, calm down. You have to understand, this is legal in our culture. My faith permits me to marry up to 4 wives. Pero hindi mo sinabi na may iba ka ng asawa. At yung kasal natin, Zahir, akala ko tayo lang dalawa. Napaluhod si Almira sa sahig. Yakap-yakap ang dalang paper bag na basang-basa na ng luha. Habang pinapanood niya si Zahir, pakiramdam niya ay isa siyang estatwa na unti-unting binasag ng mga salitang dapat sana ay hindi kailanmang binitiwan. Almira, ikalawa kita, pero mahal pa rin kita. Hindi ibig sabihin ito na hindi kita pinili. Hindi mo naiintindihan. Sa kultura namin, hindi bawal to. Legal to. Legal sa inyo? Pero alam mong hindi to legal sa puso ko. Alam mong hindi ako lumaki sa mundong ganito. Singhal ni Almira, paluhod pa rin. Lumapit si Tanya, suot ang robe, habang umiinom ng wine. If you cannot accept, maybe you should go. You're just confusing things. We are happy. Para bang may humigop sa buong lakas ni Almira. Tumayo siya, pinunasan ng luha at buong lakas na sumigaw. Wala akong paki kung masaya kayo. Ang masakit ay yung ginawa ninyo to nang hindi ko man lang alam. Hawak ang mga gamit niya. Marahang lumakad si Almira papalabas ng flat. Hindi na siya lumingon. Kahit na narinig pa niya ang paghabol ng tinig ni Zahir. Almira, wait. Please, hindi ganito dapat. Hindi na niya pinansin. Sa elevator, hablot-hablot ang kanyang dibdib. Iningnan niya ang sarili sa salamin. Pang-ilan ako? Mahinang usal niya. Pero ang sagot ay alam na niya. Habang umiikot paakyat ang elevator pabalik kina Carmela, dahan-dahang dumadaloy ang luha sa pisngi niya. Ngunit sa gitna ng sakit, may isang bagay siyang napatunayan. Hindi lahat ng kasal ay pag-ibig. Minsan, ito ay kontratang nakabase sa kultura. Ngunit ang puso, kailanman ay hindi pumapayag sa kasinungalingan. At ang simula ng kanyang pagwasak ay magiging simula rin ng kanyang pag-angat. Hindi pa niya alam kung kailan, kahit hindi pa niya alam kung paano. Ang alam lang niya, hindi na siya babalik sa pintuang iyon. Kahit kailan. Isang linggo matapos ang masakit na tagpong iyon sa flat ni Zahir at Tanya, hindi pa rin tuluyang makatulog si Almira. Kahit gabi na, gising pa rin siya sa maliit na kama sa apartment ni Carmela. Paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Zahir. Naligal ito sa kultura niya, na ikalawa lang siya, at ang mas matalim pang sugat, ang katahimikan ng pagtataksil. Nang sumapit ang Sabado, lumapit si Carmela sa kanya habang nagkakape sila sa maliit na kusina. Almira, may sasabihin ako pero sana wag kang mabigla. Napalingon si Almira. Ano yun? I checked with a friend sa Abu Dhabi court records. Alam mo naman, di ba? May access sila sa mga civil documents, lalo kung may marriage registry. Napapitlag si Almira. Anong nakita mo? Huminga ng malalim si Carmela.
Wala. Walang record ng kasal nyo ni Zahir dito sa UAE. Kahit civil, kahit anong uri, wala. Natigilan si Almira. Hindi siya makapaniwala. Pero nag-file kami. May mga papel kami noon. Pwede kasing peking papeles lang yun. Hindi yun na-submit. Pwedeng ginawa lang yun para paniwalain ka. Bumagsak ang tasa ni Almira sa sahig. Naggalat ang kape. Hindi niya napansin. Hindi na rin niya inintindi. Ang bigat sa dibdib niya ay tila umabot na sa buto. Ang 5 taon niyang pinanghawakan, sinandalan at pinaniwalaan, lahat pala'y isang malaking kasinungalingan. Ginamit niya ako, mahinang bulong niya. Wala pala akong karapatan kahit kailan. Hindi niya talaga ako asawa. Noong una, akala ko baka nagkamali lang sa record, sambit ni Carmela. Pero kinumpirma ko sa 3 opisina. Isa lang ang sagot, wala ka sa system. Ilang araw siyang hindi halos kumain, hindi siya makakilos. Hindi rin niya masabi kay Rochelle ang buong detalye, kundi simpleng nagkita na kami ni Zahir. Hindi naging maganda. Ngunit isang gabi, habang nakaupo sa balkonahe ng apartment ni Carmela, may dumating na bisita, isang matandang lalaki na may bit-bit na maletang dokumento. "Are you Almira del Rosario?" Tanong ng lalaki sa Ingles, may halong Arabic accent. "Opo, sino po sila?" "I'm attorney Hamad Al-Mohsin. Carmela told me about your case." Nagkatinginan si Almira at Carmela. Attorney Hamad specializes in polygamy fraud cases. Paliwanag ni Carmela. Half Filipino siya. Tinutulungan niya yung mga kagaya mong naloko. Inimbitahan nila si Attorney Hamad sa loob. Naglabas ng mga dokumento si Almira. Ang photocopy ng kanilang marriage certificate, mga litrato ng kasal, mga resibo ng biniling gamit, at pati remittance records na padala niya kay Zahir. "Tell me everything." Walang mali o tama dito. Just be honest. Mahinahong wika ni Attorney Hamad. Dahan-dahang ikinuwento ni Almira ang lahat. Mula sa unang pagkikita nila ni Zahir sa legal office, ang mga sweet gestures, ang proposal, ang simpleng kasal sa Abu Dhabi, hanggang sa pagbabalik niya sa Pilipinas at ang unti-unting paglayo ng asawa. Detalyado niyang inisa-isa ang gabing nadatnan niya ito sa flat, kasama si Tanya, at ang mga wedding photos sa digital frame. Matapos ang kwento, tumango si Attorney Hamad. "Based on what I've seen and heard, you're not the only one. I've handled cases like this before. Men who forge marriage documents just to exploit women emotionally and financially." "Anong pwede kong gawin ngayon, Attorney?" Tanong ni Almira, nanginginig pa rin ang tinig. "We will file a civil complaint for financial and emotional damages. You might not be legally married, but you've been misled. That's already a violation under UAE Civil Code." Nagsimula ang legal battle. Sa tulong ni Attorney Hamad, inihanda ni Almira ang mga dokumento. Sa mga panahong iyon, pansamantala siyang tumira pa rin kay Carmela. Tuwing gabi, siya'y nagtatype ng affidavit habang umiiyak. Tuwing umaga, nagsusuot ng simpleng blouse para sa court appearance. At tuwing hapon, bumabalik sa kwarto para ilabas ang pagod sa katahimikan. 2 buwan ng proseso, pabalik-balik sa Legal Affairs Office, court translations, legal mediation, at sa wakas, lumabas ang resulta ng investigasyon. "Almira," tawag ni Attorney Hamad isang hapon habang hawak ang folder. "We found the documents. Zahir Al-Khamisi is married to 3 women, 1 in Tunisia, 1 here in UAE, and 1 in Turkey. You were never in the system." Napakapit si Almira sa gilid ng upuan. "Tatlo? Tatlo. And none of them know about each other except now." Nag-file ng official record si Attorney Hamad sa UAE court. Kahit walang criminal charge dahil sa pagkakaiba ng kultura sa polygamy, pinayagan ang civil complaint. May posibilidad na makatanggap si Almira ng danyos bilang biktima ng panlilinlang, lalo na't ginamit ni Zahir ang peking dokumento para makuha ang tiwala niya. Habang binabasa ni Almira ang affidavit, para siyang binibigyan ng panibagong paghinga. Hindi pa man ito hustisya sa puso niya,
Pero ito'y isang panimula, isang patunay na ang ginawa sa kanya ay mali, na hindi siya naging tanga, siya ang niloko. Nang gabing iyon, habang magkasamang naguhugas ng pinggan sina Almira at Carmela, nagsalita si Almira, tahimik ngunit buo. Carmela, salamat sa iyo. Hindi mo ako pinabayaan. Kung wala ka, wag mo nga akong payakin dyan. Biro ni Carmela. Kung totoo yung Zahir na yan, dapat tapat siya sa'yo. Pero hindi So wag mong ibuhos lahat ng pagkatao mo sa kanya. Hindi ka lang asawa. Tao ka rin. Babae ka. May dangal. Tahimik lang si Almira. Ngunit sa ilalim ng lahat ng sakit, isang maliit na bagay ang muling sumibol sa kanya. Pagbangon. At sa mga darating na araw, magiging mas matatag siya, hindi dahil wala ng sugat, kundi dahil natuto na siyang humawak ng sarili, kahit duguan. Umaga pa lamang, ngunit gising na si Almira, nakatitig sa kisame ng maliit na kwarto ni Carmela. Pawis na pawis siya kahit naka-aircon at mabilis ang kanyang paghinga. Panaginip na naman, isa na namang bangumot na tila paulit-ulit lang. Sa panaginip, nasa loob siya ng isang madilim na courtroom. Nakatayo siya sa gitna, nagsasalita. Pilit na ipinapaniwanag ang sakit na dinulot sa kanya ni Zahir. Ngunit kahit anong sigaw niya, walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Lahat ng nasa paligid niya'y nakatingin lang, walang reaksyon. At sa dulo ng silid, naroon si Zahir. Nakasuot ng barong, may hawak na wine glass at nakangiti habang yakap si Tanya. Nasa gitna sila ng kasalan. Almira, gising na, pinapawisan ka. Tawag ni Carmela, habang may hawak na malamig na tubig. Napabalikwas si Almira, nanginginig ang kanyang mga kamay at basang-basa ang kanyang batok. Paulit-ulit na lang, Carmela, hindi na ako makatulog ng maayos. Parang laging may nakasakal sa dibdib ko. Anong panaginip? Tanong ni Carmela, sabay lapag ng tubig sa side table. Si Zahir, yung pasal, yung mga babae, tapos ako lang ang walang poses. Tahimik si Carmela. Siguro kailangan mo na talagang humingi ng tulong, Mira. Iba na to. Sa hapon ding iyon, sa tulong ng kaibigan, nagpunta si Almira sa isang community wellness center sa Dira. Doon, nakilala niya si Miss Ayesha Rahman, isang Filipina-Arabic licensed trauma therapist. Miss Almira, mahinahong bati ni Ayesha, it's not uncommon for women who go through emotional fraud to experience long-term anxiety. Your body is keeping the score. I want to move on, sagot ni Almira. Pero kahit gising ako, parang gising din ang takot. Hindi ako mapalagay. Parang wala akong ligtas na lugar. Hinawakan ni Ayesha ang kanyang wrist. Maingat. That's why we will help you create one. But maybe it starts by being somewhere else. Environment matters. The place of your pain cannot be the same place of your healing. Do you mean I should leave UAE? Tanong niya, naguguluhan. Not necessarily, but you need to stop being in a space where his memory lingers every time you wake up. Makailang araw din bago niya tinanggap sa sarili ang mungkahi. Sa kabila ng lahat, may parte pa rin ng puso niya ang nakakapit sa mga alaala nila ni Zahir. Pero sa tuwing titingin siya sa sarili sa salamin, hindi na niya makita ang Almira na dating puno ng sigla. Puno ng pagod ang kanyang mga mata. At ang dating may kumpiyansang tinig ay tila naging mahina, palagi ang nangangapa. Isang gabi, habang naghuhugas ng pinggan, kinausap siya ni Carmela. Mira, may kausap akong kasamahan sa NGO. Naghahanap sila ng mga interpreter at case volunteer para sa mga refugee women at undocumented Filipinas. Walang sweldo, pero may housing allowance. Baka gusto mong sumubok? Do you mean I should leave UAE? Tanong niya, naguguluhan. Not necessarily, but you need to stop being in a space where his memory lingers every time you wake up. Makailang araw din bago niya tinanggap sa sarili ang mungkahi. Sa kabila ng lahat, may parte pa rin ng puso niya ang nakakapit sa mga alaala nila ni Zahir. Pero sa tuwing titingin siya sa sarili sa salamin, hindi na niya makita ang Almira na dating puno ng sigla.
Puno ng pagod ang kanyang mga mata at ang dating may kumpiyansang tinig ay tila naging mahina, palagiyang nangangapa. Isang gabi, habang naguhugas ng pinggan, kinausap siya ni Carmela. "Mira, may kausap akong kasamahan sa NGO. Naghahanap sila ng mga interpreter at case volunteer para sa mga refugee women at undocumented Filipinas. Walang sweldo, pero may housing allowance. Baka gusto mong sumubok?" Napaisip si Almira, baka hindi ko kayanin. Hindi pa nga ako buo, paano pa ako magiging lakas para sa iba? Alam mo kung bakit bagay ka roon? Sabat ni Carmela. Kasi alam mo kung paano ang pakiramdam ng walang boses at ikaw ang pwedeng tumulong para marinig sila. Ilang araw ang lumipas, nakilala niya ang team ng Babaeng May Boses Foundation, isang grassroots movement na tumutulong sa mga kababaihang walang dokumento o nasangkot sa pangabuso. Ang head ng volunteer coordination, si Fatima El Zain, ay isang Lebanese-Filipina na agad nagustuhan si Almira. "You're what we call a lived experience warrior," ani Fatima. "You don't just translate words, you understand pain. That's rare." Umayag si Almira. Sa unang linggo niya, isinama siya sa mga home visits, mga kwarto ng babae sa mga apartment na itinatago ng foundation. May mga biktima ng abuse, may mga inabandona, may mga inireklamo ang employer pero takot lumabas. Bawat isa sa kanila ay may kwento, bawat isa tila kapiraso ng kanyang sariling sugat. Isang araw, habang pinagtutulungan nilang i-assist ang isang babaeng nasaktan ng amo, biglang lumapit ito kay Almira. "Ate, salamat. Ang bait mo. Parang kausap ko kapatid ko." Napangiti si Almira, pero hindi niya napigilang mapaluha. Sa loob ng maraming buwan, ngayon lang siya nakaramdam ulit ng halaga. Hindi bilang asawa, hindi bilang niloko, kundi bilang tao. Tuwing gabi, tinutulungan niya ang ibang volunteers mag-translate ng mga dokumento. Tuwing umaga, sumasama siya sa mga online support sessions. Unti-unti, kahit wala pa siyang kita, kahit hindi pa siya buo, tila may nabubuong bago sa kanya. Isang bersyon ni Almira na hindi mo basta-basta mababagsak. Pagkaraan ng isang buwan, muling bumalik si Almira sa klinik ni Miss Ayesha. Tumango si Ayesha sa kanya, parang may pagbabago na agad siyang napansin. "You look lighter," ani ng therapist. "Not healed," sagot ni Almira. "Pero hindi nadurog." Tumango si Ayesha. "Healing is not about forgetting. It's about learning how to live with what happened and not let it define your next story." Habang palabas ng klinik, napahinto si Almira sa may hallway. Tumingala siya. Sa kisame, may ilaw na pumuputok, nangingilaw, ngunit buhay pa rin. Parang siya, hindi pa perpekto, pero hindi na rin patay. At sa bawat babaeng tinutulungan niya, parang siya na rin ang unti-unting binubuo. Dahil minsan, hindi mo kailangan ng hustisya para gumaling. Kailangan mo lang ng dahilan para magpatuloy. Lumipas ang mga buwan at unti-unti sa gitna ng mga luha at pagtanggap, nang simulang bumalik ang mga kulay sa mundo ni Almira. Hindi agad-agad, hindi rin madali. Pero sa bawat araw na ginugugol niya sa pagtulong sa mga refugee at undocumented women, parang isa-isa ring tinatahi ang mga punit sa kanyang puso. Sa maliit na silid ng NGO shelter, tuwing gabi, sabay-sabay silang kumakain ng mga kasamang volunteers. Mga kababaihang tulad niya rin ang mga sugat. Iba't ibang kwento pero iisa ang tanong, mahalaga pa ba kami? "Almira, bakit hindi mo subukang magsulat?" tanong ni Fatima isang gabi habang pinupunasan nila ang mesa matapos maghapunan. "Your story, it has weight, it has power." "Hindi ko alam kung may makikinig pa. Marami namang katulad ko," sagot ni Almira habang abala sa pagtatapon ng mga natirang pagkain. "Precisely, dahil marami kayong tulad mo, kailangan mong magsalita. Ikaw ang boses ng mga hindi makapagsalita." Napaisip si Almira. At nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataong mula nung umalis siya sa flat nila ni Zahir, binuksan niya ang lumang laptop at nagsimulang tumipa. "Ako si Almira.
Hindi lang dating asawa ni Zahir, kundi dating babaeng naniwalang sapat na ang pag-ibig para mapanatili ang katapatan. Hindi ko isinulat ito para siraan ang isang tao. Isinulat ko ito para sa lahat ng babaeng nanahimik, umiyak mag-isa at piniling ngumiti kahit hindi na niya kilala ang sarili niya. Nagpatuloy siya. Hindi niya binanggit ang eksaktong pangalan. Hindi siya nanira. Isinulat niya ito bilang kwento ng isang Pilipina sa disyerto, isang boses ng isa sa libu-libong nawalan ng pagkatao dahil sa maling akala ng pagmamahal. Hindi niya inasahan ang magiging epekto. Sa loob lamang ng isang linggo, libo ang nag-share sa blog post niya. Mga kapwa OFW, kababaihang nasa Qatar, UAE, Saudi, Oman, Lebanon at maging mga Pilipina sa Europa ang nagpadala ng mga mensahe. Ate, ako rin. Ilang taon akong pinaniwala na legal kami, pero hindi pala. Salamat sa tapang mo. Ngayon ko lang na-realize, hindi ako nag-iisa. Naiiyak ko habang binabasa to, parang kwento ko. Sa bawat mensahe, lalong lumalalim ang layunin ni Almira. Hindi lang pala siya nagsusulat. Nagpapagaling siya, hindi lang ng sarili, kundi ng iba pa. Isang araw, nakatanggap siya ng email mula sa isang non-profit organization sa Amman, Jordan kasama Women's Coalition na nagsabing nakita nila ang blog niya at nais siyang imbitahan upang magsalita sa kanilang forum para sa mga Filipina spouses abroad. Ms. Del Rosario, we are inspired by your voice. We believe you can help other women through your story and maybe teach them how to protect their identity, their rights, and their dignity. Nagulat si Almira. Ako po? Tanong niya kay Fatima. Bakit hindi? Tugon ni Fatima, you've turned your pain into a roadmap. Hindi lahat nagkakaroon ng ganong biyaya. Nagdesisyon siyang tanggapin ito. Sa paglipad niya papuntang Amman, hindi siya takot. Sa halip, naramdaman niyang parabang may panibagong kabanata na binubuksan sa buhay niya. Sa kanyang unang talk, ikinuwento niya ang karanasan niya hindi bilang biktima, kundi bilang survivor. Tinuruan niya ang mga kababaihan kung paano magbasa ng mga dokumento, ano ang dapat i-check sa mga papeles ng kasal, at paano palalakasin ang sarili sa gitna ng panghihina. Sa parehong panahong iyon, habang aktibo siyang nagsusulat pa rin sa blog at gumagawa ng mga educational materials, may isang taong palaging nagko-comment sa mga post niya, si Majid Hassan, isang Lebanese freelance translator at editor. Your Taglish writing is sincere and strong. Would you be open to an Arabic translation for wider reach? Your sentence structure is simple, but effective. Maybe that's why people cry when they read it. Nagsimula silang mag-chat. Minsan tungkol sa grammar, minsan tungkol sa kultura, hanggang sa naging tuloy-tuloy ang komunikasyon nila. Hindi sa paraang mabilis, kundi dahan-dahan, gaya ng bagyong inaabot ng taon bago humupa. Almira, sabi ni Majid minsang kausap niya sa Zoom, you write like someone who's been through war. Tumawa si Almira. Hindi naman giyera, siguro yung puso ulang ang naging battlefield. I'd like to help you continue writing, even if it's just for the women who have no idea they're bleeding. Doon unti-unting nabuo ang tiwala. Walang ligawan, walang agaran, walang pangako. Ngunit ramdam ni Almira ang respeto, isang klase ng ugnayan na hindi humihingi kundi nagbibigay. Majid ay hindi nagsasalita ng matatamis na salita. Hindi rin ito nagtatanong ng pwede bang tayo. Ngunit sa bawat pan-edit nito ng mga sulat niya, para bang ito'y sinasabing, hayaan mong ayusin ko ang mga bahaging hindi mo kayang ayusin mag-isa. Isang gabi, habang mag-isa siya sa rooftop ng flat niya sa Amman, nilingon niya ang lungsod. Maliwanag ang buwan, tahimik ang hangin. Inalala niya ang lahat ng nangyari, mula sa first message kay Zahir hanggang sa huling pag-alis sa flat nila. At doon niya binigkas sa sarili. Hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang manatili. Ang iba, dumarating para turuan tayong mahalin ang sarili.
bago pa natin ito ibigay muli sa iba. Napangiti siya. Hindi dahil may bago siyang minamahal, kundi dahil, sa wakas, minamahal na niya ang sarili niya. At ngayon, iyon na ang pinakamahalagang kwento. Mag-aalas 8 ng gabi sa Amman, Jordan. Sa isang maliit na sound-treated na kwarto na dati bodega lamang ng NGO, ngayon ay may foam panel sa dingding, may microphone na nakatayo sa gitna ng mesa, at may ilaw na may label na on-air. Naroon si Almira, nakaupo, suot ang kanyang simpleng headset at nasa harap ng laptop na may bukas na script. Magandang gabi, ako si Almira del Rosario at ito ang Tinig ng Lihim, mga kwento ng kababaihang niloko pero hindi nasira. Ang tinig niya ay matatag, kalmado at malambing. Bawat salita, sinasambit niya hindi bilang isang nagkukwento lamang kundi bilang isang dating biktima na mayon ay nagtatayo ng lakas mula sa abo ng lumang sarili. Sa tabi niya, tahimik na nakaupo si Majid Hassan, may hawak na clipboard at naka-headset din. Siya ang editor at producer ng podcast. At higit pa roon, siya ang naging tahimik na haligi ni Almira sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Almira, sabi ni Majid matapos ang recording, that line you said earlier, ang puso ay may kakayahang muling umibig pero mas mahalaga itong muling igalang, I think we should highlight that in the teaser. Napangiti si Almira. Spoken like a true editor. Naturally, sagot ni Majid, sabay tawa. Hindi naging mabilis ang paglapit nila sa isa't isa. Wala sa mga kilos ni Majid ang nagsasabing gusto nitong palitan ang papel ni Zahir. Sa halip, ang bawat pag-uusap nila ay tila pagsalo. Walang pilit, walang paghabol. Tila sinasabi ng kanyang presensya, hindi kita itutulak, pero narito ako kung kailan kahanda. Isang buwan matapos nilang ilunsad ang podcast, halos hindi makapaniwala si Almira sa naging pagtanggap. Mula sa mga kababaihan sa Riyadh, Doha, Abu Dhabi, Muscat, hanggang sa mga single moms sa Lebanon at Syria, bumaha ang mensahe sa email at Facebook page nila. Salamat, Tinig ng Lihim. Para akong may ate na bumubulong habang umiiyak ako sa banyo. First time akong mapatahimik habang nakikinig sa kwento ng ibang babae kasi akala ko ako lang. Hindi ko man kayo personal na kilala pero parang niyakap mo ako habang dinadala ko tong bigat. Ang dating vlog ay naisali na rin sa Arabic sa tulong ni Majid at inilabas sa isang pan-Arab feminist newsletter na may malawak na audience sa Middle East. Sa unang linggo pa lang, daan-daang kababaihan na mula sa iba't ibang panig ng rehiyon ang nagpadala ng mensahe. Majid, ang dami nilang nakaka-relate. Hindi lang pala mga Pinay ang ganito. Sambit ni Almira minsang nagkakape sila sa teres ng community building. Pain has no nationality, sagot ni Majid, but healing can be shared in every language. Hindi rin nakaligtas sa pansin ng mga NGO na dati ay nagsara ng pintuan kay Almira. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa regional head ng Bayanihan Women's Foundation, ang parehong organisasyon na dati niyang inaplayan bilang trainer pero tinanggihan dahil sa kakulangan sa professional background. Miss Almira, bati ng boses sa kabilang linya. We've been following your podcast. We're very impressed. We'd like to offer sponsorship for Season 2. Halos hindi makapagsalita si Almira. Matagal siyang natahimik bago siya nakasagot. Salamat po. Hindi ko po inakalang darating pa tong pagkakataon. Hindi lahat ng pintong sinarhan ay tuluyang sarado. Minsan, kailangan lang ay mag-ingay ka muna para mapansin ka. Bumalik siya kina Majid na may dalang balita. We got our first major sponsor from the NGO that once rejected me. Majid clapped softly. Ninitian siya. Karma in a good way. Bilang pagdiriwang, bumili sila ng bagong microphone set para sa mga babaeng gustong i-record ang sariling kwento sa podcast. At dumating ang araw na matagal nang hinihintay ni Almira, ang pagdating ni Rochelle at Andre sa Jordan. Sa airport, habang nakatayo siya sa arrival area, hawak-hawak ang isang karton na may sulat, "Welcome to our new chapter." Paglabas ng pinto, nakita niya agad si Andre.
na yon ay 10 taong gulang na, nakasuot ng maliit na backpack na may larawan ng globo. Tumakbo ito papunta sa kanya. "Mama Almira," sigaw ng bata. Yumakap siya ng mahigpit sa pamangkin, halos mapaiyak sa damdamin. Kasunod si Rochelle, may hawak na bag at may mga luha sa mata. "Grabe ka, te," bulong ni Rochelle habang magkahawak sila ng kamay. "Ibang-iba ka na." "Mas buo na siguro," sagot ni Almira. Dinala niya ang dalawa sa maliit na flat na pinapaupahan ng NGO para sa kanya. Pinakita niya ang podcast station, ang mga mensahe ng kababaihang tinulungan nila, at ang recording booth. "Andre, gusto mong marinig yung boses ko sa radyo?" Biro ni Almira. "Pwede po ba akong maging guest?" Tanong ng bata, sabay tawa. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kapatid at pamangkin, naisip niya kung gaano kalayo na ang narating nila. Mula sa flat na pinuno ng panlilinlang, sa silid ng pagkawasak, ngayon ay nasa tahanang may dignidad, tinig at pag-asa na sila. At habang nakaupo sila sa hapagkainan ng maliit na tahanan, tahimik lang si Majid sa isang gilid. Kasama nilang kumakain, nakikinig lang, nakangiti. Hindi niya kailanmang sinubukang agawin ang pwesto ng dating iniwan ni Zahir. Sa halip, siya ang tahimik na nagsabing, "Kung kailangan mong lumakad muli, nandito lang ako. Hindi para unahan ka, kundi para sabayan ka." At doon, sa gitna ng mga taong muling bumuo ng kanyang mundo, sa wakas, natutunan ni Almira na ang pinakamahalagang tinig ng lihim ay hindi yung sinigaw niya sa mundo, kundi yung boses na nagbubulong mula sa puso niya. Karapat-dapat kang mahalin, kahit una mong hindi alam. Isang malamig na umaga sa Istanbul. May bahagyang ulap sa himpapawid at ang hangin mula sa Bosphorus ay may dalang katahimikan na tila nagpapahinga rin sa lungsod. Sa loob ng isang eleganteng conference hall sa Karakoy, abala ang mga organizer sa paghahanda para sa taunang Voices of Women Summit, isang international conference na umatalakay sa mga issue ng gender-based abuse, emotional manipulation at identity fraud. Sa gitna ng programang iyon, nakasulat sa digital screen ang isang pangalan na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwalang naroroon siya bilang tagapagsalita, Almira del Rosario, Philippines. Sa loob ng backstage, nakaupo si Almira sa isang leather chair, suot ang simpleng navy blue suit at may suot na lapel mic. Hawak niya ang kanyang note cards, pero mas mahigpit ang hawak niya sa maliit na kwintas na may nakalambit na pendant. Isang maliit na pusong pilak, regalo ni Andre bago siya lumipad mula Jordan. "Almira, 5 minutes, sabi ng event coordinator na si Lina, isang Turkish-German na volunteer. Are you ready?" Almira smiled nervously. "Hindi siguro ako kailanman magiging handa, pero kailangan na." Habang tinatahak niya ang aisle papunta sa stage, pinilit niyang pakalmahin ang tibok ng kanyang puso. Ang conference hall ay punong-puno ng mga audience mula sa iba't ibang bansa, Middle East, Asia, Europe at Africa. Mga abogado, volunteers, NGO leaders, at ilang survivor ng emotional and legal abuse. Hindi ito ang unang pagkakataon niyang magsalita, pero ito ang pinakamalaki. Tumayo siya sa gitna ng entablado, tumahimik ang buong silid, at sa unang pagkakataon, narinig ng buong mundo ang kwento ng isang babaeng ginamit, niloko, ngunit piniling tumindig. "Magandang araw po sa inyong lahat," panimula ni Almira sabay tingin sa kanyang note card. "Ang pangalan ko ay Almira del Rosario, isang Pilipinang dating nasawa na nagising isang araw at na-realize, hindi pala ako asawa, isa lang akong tauhan sa script ng taong marunong magsinungaling." May bahagyang katahimikan. "I was deceived. I was emotionally manipulated. I was promised love in the language of marriage, but given silence in the language of betrayal. And yet, I stand here, not as a victim, but as a voice. A voice for those who were silenced by culture, law, or fear." Habang nagsasalita siya, hindi niya inaasahang biglang nagsimulang tumulo ang luha ng ilang babae sa harapan. May kumakapit sa panyo, may nakapikit parang inaalala ang sariling sugat, at si Almira
Bagamat kinakabahan, mas lalong tumibay ang boses. I came here not to tell you how I survived, but to remind you that we are allowed to question, we are allowed to say no, and we are allowed to leave, even if they told us we can't. Nang matapos ang kanyang kwento, hindi na niya kailangan ng script. Mula sa huling talata, diretso mula sa puso ang kanyang tinig. Minsan, hindi mo kailangang gumanti. Minsan, sapat na ang magpatuloy. Sapagkat ang katahimikan natin ay hindi kahinaan. Ito ay paghahanda sa tamang pagkakataon para marinig. Tumayo ang audience. Palakpakan. Mahaba, masigabong palakpakan na hindi niya inasahan. May mga lumapit sa stage para makipagkamay. May mga sumisigaw ng bravo at thank you at we hear you. Sa likod ng kurtina, pinilit niyang huwag maiyak. Ngunit nang lumapit ang isang babae, mga nasa edad 40, nakahijab at halatang nanginginig ang kamay, hindi na niya napigilan ang emosyon. You saved me, bulong ng babae habang hawak ang kanyang braso. I'm in that situation now, but hearing you, you gave me courage to walk away. Napaluha si Almira. You are not alone, sagot niya. And when you walk away, walk proud, because you're walking towards yourself. Kinagabihan, habang nasa hotel room na siya, may kumatok sa pinto. Si Lina, may dalang kopya ng isang kilalang Middle Eastern magazine, Her Truth Today. Sa cover nito, naroon si Almira, may background ng microphone at logo ng kanyang podcast. May headline na, The Voice That Spoke for the Silent. Almira del Rosario's Rise from Deception to Power. Look at you, biro ni Lina. From silent wife to cover girl. Hindi makapaniwala si Almira. Hindi niya inasahan ang lahat ng ito. Pero sa bawat pagbalik niya sa mga alaala ng nakaraan, sa bawat patak ng luha at gabi ng bangungot, alam niyang may silbi pula ang lahat. Kinabukasan, habang nag-iimpake na siya pabalik ng Jordan, may natanggap siyang email. Galing ito sa dati niyang pinagtatrabahuhang legal translation office sa Sharjah. Sa subject line, Recognition from your second home. Binuksan niya ito at doon niya nabasa, Dear Miss Del Rosario, we would like to formally extend our respect and admiration to you. What you have done for women's voices across cultures has not gone unnoticed. We, your former colleagues, are proud to say that once, the woman who now inspires many around the world was part of our humble team. We are giving you the title, Babaeng May Pinakamalakas na Tinig. This is not just for your volume, but for your courage to speak when it mattered most. Hindi niya napigilang mapaluha muli. Sa mismong lugar kung saan una siyang minahal at una ring nasaktan, doon din pala magmumula ang isa sa pinakamalalakas na pag-apruba. Lumapit si Majid habang inaayos niya ang kanyang luggage. Shall we record your journey next? Tanong nito, sabay abot ng maliit na mic. Napangiti si Almira. Hindi na siguro Majid, kasi itong buong buhay ko ngayon, ito na mismo ang episode. At sa paglapit ng eroplano sa boarding gate, bit-bit niya hindi lang ang mga medalya ng papuri o titulo ng magazine, kundi ang hindi mababayarang gantimpala ng mga taong binigyan niya ng pag-asa. Gamit lang ang isa, ang kanyang tinig. Tahimik ang gabi sa Amman. Ang mga ilaw ng lingsod ay kumikislap na parang bituin na nakakalat sa lupa. Sa rooftop na maliit niyang flat, nakaupo si Almira sa isang banig. May hawak na papel. Ang lumang collage na ginawa niya noon para kay Zahir. Isa iyong koleksyon na mga litrato nila mula sa unang coffee break sa opisina, sa maliit na kasal sa Abu Dhabi, at sa mga selfie nilang magkahawak habang nagluluto sa flat sa Ajman. Matagal na niyang hindi tinitingnan ang collage na ito. Inilagay niya ito sa isang sobre matapos ang araw ng kanyang pagtuklas ng katotohanan. At ngayong gabi, sa ilalim ng kalangitang tahimik, alam niyang oras na. Hawak niya ang unang piraso, isang larawang kuha nila sa beach. Magkahawak sila ng kamay,
at nakasulat sa ibaba ang My Forever. Napangiti si Almira, hindi dahil sa sakit, dahil sa wakas, kaya na niyang tanggapin na hindi lahat ng sinimulan ay kailangang tapusin. Marahan niyang pinunit ito. Sunod ang larawan ng wedding rings nila, kuha mula sa simpleng seremony nila. Pinunit niya ito sa gitna, ngunit habang ginagawa ito, marahan ang kanyang mga galaw. Wala na ang galit, ang natitira na lamang ay pagbitaw. Hindi ko ito ginagawa dahil galit ako, bulong niya sa sarili. Ginagawa ko ito dahil tapos na. Isa-isang napunit ang bawat larawan. Isa-isang lumipad ang mga piraso sa hangin. Para silang mga alaalang ginantong sa hangin, handa nang mapalitan ng panibago. Kumayo si Almira. Tinapik niya ang alikabok sa kanyang palda at huminga ng malalim. Tumingala siya sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila kumikindat sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumingin sa silangan, kung saan unti-unting sumisilip ang unang sinag ng araw. Parang sinasabi ng kalikasan sa kanya, narito na ang bagong simula. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang kanyang laptop. May email na dumating. Lumapit siya, binuksan ito at doon niya nabasa ang isang mensahe mula sa isang kilalang independent publisher sa Pilipinas. Subject, Publishing Inquiry. Your story deserves a book. Dear Miss Almira del Rosario, we have followed your podcast, read your blog, and watched your conference talk in Turkey. Your story is one of resilience, truth, and healing. We would like to propose a publishing deal to turn your journey into a book. This book will serve not only as a memoir, but also as a manual for women who are still finding their voice. We hope to hear from you soon. Sincerely, Marilu Dizon, Eunoia Publishing House. Napanganga si Almira. Hindi niya inasahan. Hindi niya kailanmang hinabol ang kasikatan o libro o kahit anong titulo. Pero ngayon, may ibang mas malalim na saysay ang alok na ito. Isa itong paanyaya, hindi para ulitin ang sakit, kundi para gawing gabay ang kanyang pinagdaanan. Mabilis niyang sinagot ang email. Dear Miss Marilu, thank you for reaching out. This story is no longer about pain. It's about power. I would be honored to share it with the world, not to remember the betrayal, but to celebrate the rebirth. Warmest regards, Almira. Matapos iyon, binuksan niya ang blog site niya. Pinindot niya ang new post at sinimulan ang kanyang huling blog entry. Huling liham mula sa isang babaeng dating tahimik by Almira del Rosario. Maraming taon ang lumipas, ngunit ang damdaming ito ay sariwa pa rin sa bawat babaeng nakaranas ng sakit na hindi masabi. Marahil ay tinanggap mo ang pagluha bilang bahagi ng araw-araw. Marahil ay natuto ka ng ngumiti kahit may sugat. Pero darating ang araw, tulad ng araw na ito para sa akin, na hindi mo na kailangan ng dahilan para ituloy ang buhay. Ang sakit ay hindi nagtatapos sa luha, kundi sa pagdesisyong hindi ka napapayag, masaktan muli. Hindi dahil naging bato ka, kundi dahil natuto kang pumili ng sarili mong kapayapaan. Sa lahat ng babaeng nagmamahal ng buo, huwag mong hayaang sirain ng isa ang paniniwala mo sa sarili. Ang mundo ay malawak at ang boses mo, gaano man kahina, ay may puwersang kayang umabot sa puso ng iba. Ngayon, hindi ko na siya mahal, pero hindi ko siya kinamumuhian, sapagkat kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mahahanap ang sarili kong halaga. At kung sakaling may isa pa sa inyong lumuluha habang binabasa ito, gusto kong sabihin, kaya mo. Hindi pa huli ang lahat. Hindi ikaw ang pagkakamali. Ikaw ang simula ng bagong kwento. Pagkatapos niyang i-post, pinikit ni Almira ang kanyang mga mata. Sa katahimikan ng rooftop, naramdaman niya ang hangin, ang pag-aspas ng papel na mula sa napunit na collage, at ang init ng araw sa kanyang mukha. Wala na si Zahir, wala na ang galit, wala na ang tanong. Ang natira na lang ay si Almira. Buo, tahimik at sa wakas malaya.
Sa dulo ng bawat sakit ay may pintuan ng bagong simula. Si Almira del Rosario, na dating tahimik, niloko at iniwang wasak, ay naging tinig ng libu-libong kababaihan na minsang nawalan ng boses. Mula sa maliit na kwarto sa Ajman hanggang sa international stage sa Turkey, pinatunayan niyang ang tunay na lakas ay hindi palaging sigaw, kundi ang kakayahang bumangon kahit paulit-ulit kang ibinagsak. Hindi niya ginamit ang kanyang kwento upang manisi, kundi upang magpaliwanag. Hindi niya ginamit ang kanyang sugat upang manakot, kundi upang maghilom. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba. At sa bawat pahina, bawat liham, at bawat episodyo ng kanyang podcast, patuloy niyang binubuo ang tulay para sa mga babaeng handang tumawid palabas ng dilim. Ngayon, si Almira ay hindi na lamang isang dating asawa ni Zahir. Isa na siyang may akda, tagapagsalita, kapatid, ina-ina kay Andre, kaibigan sa mga nangangailangan, at higit sa lahat, isang babaeng piniling ipaglaban ang sarili. Dahil ang pinakamahalagang pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. At sa bawat babaeng katulad ni Almira na nasaktan, niloko pero piniling lumaban, ito ang paalala. Hindi ikaw ang kasalanan. Hindi mo kasalanan magmahal. Pero ngayon, panahon mo na para piliin ang sarili mo. At sa pagpiling yon, magsisimula ang isang kwentong ikaw na mismo ang sumusulat. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento araw-araw dahil bukas, paniguradong maaantig ka sa ating bagong kwento. Maraming salamat sa pagsubaybay. Ito ang alon ng istorya kung saan ang bawat sugat ay may saysay at ang bawat boses ay may lakas.